Pangit ba ako, Dave? Para magawang mambabae ng ninong mo? Di hamak naman ho na mas maganda kayo sa mga unang naging nobya niya, no? Akala ko nga nung una, kamag-anak niyo lang kayo. Nagulat ako, girlfriend pala kayo. Sus, binola mo pa ako. Hindi ho. Dapat nga ho, liligawan ko kayo eh. Kundi lang sinabi sa akin ni Ninong na girlfriend ka pala niya. Isang magandang araw po sa inyong lahat. Ako nga pala si Divina. 32 anyos na sa kasalukuyan. 3 taon na kaming kasal ng asawa kong si Alfred. Hindi niya tunay na pangalan. 41 years old. Wala pa kaming anak na 2 hanggang ngayon. Pangalawang asawa na ako ni Alfred. Matapos itong mabiyudo, ilang taon na rin ang nakararaan. Noong una ay wala namang problema sa aming 2. Ngunit habang tumatagal, ay napansin ko na lamang ang malaking pagbabago sa ugali at pakikitungo niya. Hanggang sa nalaman ko nga na may iba pala itong pinagkakaabalahang babae. At dito na nga pumasok sa eksena ang inaanak ng mister ko na si Dave. 20 years old at isang college student. Mabait na bata si Dave. Kung tutuusin nga, mas naasahan ko pa nga siya sa mga gawaing panlalaki sa bahay kesa sa mister ko. Yun nga lamang, lagi kong napapansin ang mga panakaw nitong tingin. Hanggang sa hindi inaasahan kung bakit ba naman pinasok ng demonyo ang aking utak. Binigay ko ang sarili ko sa kanya dahil nalaman ko rin mula sa kanya na kasama ng aking asawa ang babae nito. Sa pagpapatuloy po ng aking kwento, laging late kong umuwi at madalas ay lasing pa ang mister kong si Alfred. Hindi naman kami nag-aaway, pero nakakasawang ganun na lang palagi ang nangyayari sa amin. Hanggat maaari kasi, kapag dumarating siyang lasing ay ayokong awayin siya. Lahat ginawa ko para maging maayos ang pagsasama namin. At dahil sa kagustuhan ko na ring makabuo ng anak, ay minsan sinasamantala ko ang kalasingan niya. Ang kaso'y wala pang minuto, ay tulog na siya. Kung minsan ay hindi din ito umuuwi, at madalas idahilan sa akin ang trabaho niya. Paano naman kami nito magkakaanak? Hindi na ako bumabata. Nagkakaedad na kaming 2, kaya't kahit gustuhin ko mang magkaanak, ay hindi naman mangyari-yari dahil sa kanya. Hindi ko alam kung ano ba o ako ba ang problema o sadyang may kinababaliwan lang siyang ibang babae kaya ito nawawalan ng gana sa akin. Isang gabi, naalimpungatan ako sa isang tawag. Dave, napatawag ka yata? Kinakabahang tanong ko nang mapansin ang tawag mula sa inaanak ng aking asawa sa 10 oras ng gabi. Nakarami na pala siya ng missed calls magmula kanina. Mabuti na lang at naalimpungatan ako dahil sa sunod-sunod na tahol ng mga aso. Si Ninong ho eh. Hindi pa man ito natatapos ang gusto niyang sabihin, pero nataranta akong sumagot sa kanya. Ano nangyari sa Ninong mo? Pansin ko namang bumuntong hininga ito mula sa kabilang linya bago sumagot sa akin. Nakahiga po siya dito sa waiting shed. Amoy alak. Lasing ho yata eh. Mabuti na lang ho napadaan ako ngayon lang. Nandito rin ho yung motor na gamit niya nakaparada. Napailing na lamang ako sa sobrang inis. Dahil hindi na naman ako nagkamali ng hula. Wala na talagang pag-asa ang ninong mo. Kung saan-saan na nagkakalat. Daig pa niyang walang inuuwi ang bahay sa ginagawa niya. Puro sermon na tuloy ang lumabas mula sa bibig ko ng mga oras na yon. Ganoon kabilis na nawala ang kaba at takot na nararamdaman ko kanina habang iniisip na baka may masamang nangyari kay Alfred. Suko ka na ba, Ninang? Pwede mo naman nang palitan siya eh. Sadya namang nagulat ako sa naging tanong ni Dave. Ngunit hindi nagtagal ay natawa na lamang ako nang ma-realize ko na mukhang nagbibiro lang pala ang binata. Anong papalitan? Ang sabihin mo kailangan ko na kayong sunduin dyan at anong oras na? Mabuti na lang talaga't hindi na pagkakamalang may amat siyang ninong mo. Dagdag ko pa.
Siya nga pala, alas 11 na ng gabi dapat nakauwi ka na rin sa inyo kung tutuusin. Masasabi ko namang napalapit na sa aming mag-asawa si Dave. Dahil maliban sa mabait, ay mapagbiro din ang binata. Hindi din sa pagyayabang, since hindi pa ako nagkakaanak, ay dalagang-dalaga pa rin ang katawan ko. Maputi din akong babae. Yun nga lang, 5 flat lang ang taas ko, kaya madalas din akong napagkakamalan na nasa 20s pa lang. Nasa kasagsagan pa kasi si Dave nang sinasabi nilang matindi ang kuryosidad sa mga bagay-bagay. Kung kaya naman sinasakyan ko na rin ang kakulitan nito sa tuwing nagkakausap kaming dalawa. Ano nga pala ginagawa mo sa labas ng ganitong oras, Dave? Gabing-gabi na't napadaan ka pa ron. Tanong ko matapos naming mailapag sa kama, ang asawa kong tulog na tulog pa rin at humihilik pa. Bahagya itong napakamot sa kanyang batok bago sumagot sa akin. Nagpahangin lang ho. Imbis na mainis ay natawa na lamang ako sa naging sagot niya. Wala bang hangin sa inyo at kailangan mong magpakalayo? Naku, alam ba ng nanay mo? Ngumisi ito tsaka pinakatitigan ako ng mabuti. Hindi ho ba pwedeng naghanap lang ako ng magandang tanawin? Alam nyo naman, puro oldies ang kasama ko sa amin. Wala man lang akong magandang babaeng nakakausap doon habang gumagawa ng thesis. Nakakasakit ng ulo. Tinaasan ko naman to ng isang kilay. Paano ba yan? Oldies na rin naman ang kausap mo ngayon. Sunod-sunod itong napailing habang ako naman ay pinagtatawanan lamang ang nakakatuwa niyang reaksyon. Maganda ho kaya kayo? Mukha nga lang kayong 25 years old. Anya tsaka natawa na rin. Naalala mo ba nung una kang pinakilala sa amin ni Ninong? Akala ko magpinsan lang kayong dalawa. Nagtanong pa ako kung pwede kitang ligawan. Sinapok ba naman ako ng malakas kasi ikaw pala yung girlfriend niya. Lihim kong naitikom ang mga labi ko matapos bumalik sa alaala ko kung paano kami unang nagkita ni Dave. Sa banyo kung saan ako naligo. Bigla na lang kasi akong napasigaw noon nang binuksan niya ang pintuan. Kasalanan ko rin naman kung bakit. Masyado kasi akong naging kampante na kaming dalawa lang ni Alfred ang tao sa bahay kaya hindi na ako nag-abalang ilak ang pintuan. Basta't nanatili lamang kaming magkatitigan na dalawa habang parehong nanlalaki ang mga mata, dala ng matinding gulat sa nangyari. Si Divina nga pala, girlfriend ko. O mas mabuti siguro kung Mrs. to be na lang dahil ikakasal na rin naman kaming dalawa sa Hunyo. Natatawang sabi pa noon ni Alfred nang ipakilala nila ako sa kanila. Nagawa ko pang pilitin ang sarili kong ngumiti sa harapan ng mommy ni Dave. Pero nang magtama na ang mga mata naming dalawa ni Dave, ay nakaramdam ako ng matinding kahihiyan. Sino ba namang hindi, di ba? Wala man lang akong naitago sa kanya. Kaya nga hanggang ngayon ay hindi ko pa rin talaga magawang kalimutan ang nangyari. Pero sa kabila nun, ni minsan ay hindi ko nabanggit sa asawa kong sa ganoong paraan kami unang nagkita nang inaanak niyang si Dave. Habang nasa kalagitnaan ako ng malalim na pag-iisip, ay naramdaman ko na lamang ang titig nitong parang may gustong sabihin sa akin. Dahilan para mapabalik ako agad sa kasalukuyan. May gusto ka bang itanong tungkol sa ninong mo, Dave? Nakangiti kong tanong sa kanya. Alam ko namang gusto nitong tumango sa harapan ko pero tinatalo lang to ng kaba. Gusto ko lang malaman kung sino yung floor na tinatawag ni Ninong habang papauwi tayo. Hindi agad ako nakasagot dahil ang totoo, hindi naman ito ang unang beses na narinig ko ang pangalang iyon. Binaliwala ko kasi iyon nang minsang nagmamadali nitong sinagot ang kung sino mang tumatawag sa kanya habang pauwi kami noon galing ng mall. Lumayo pa ito ng ilang metro sa akin, kaya hindi ko napigilan ang huwag kutuba ng masama. At nang minsang naiwan itong nakalapag ang cellphone niya sa kwarto, nabasa kong floor ang pangalan ng tumatawag sa kanya. Hanggat maaari kasi, ayoko sanang paghinawalaan ang asawa ko, lalo na't masipag at masinop din naman to sa trabaho. Hindi rin naman siya nagkulang sa pagsusustento. Lumipas ang ilang linggo,
na paulit-ulit lamang ang nangyayari sa buhay naming mag-asawa. Inuuwian niya pa rin ako ng lasing na para bang gumagawa ito ng paraan para sumuko na ako sa aming pagsasama. Nasa punto na ako na gusto ko siyang kumprontahin kung bakit ganun ang inaasal niya at kung sino ba ang babaeng palaging tumatawag sa kanya. Ngunit mas pinili kong maghintay na lamang ng magandang pagkakataon. Isang araw, napatawag ako bigla kay Dave. "Pasensya ka na, Dave ah. Naabala pa tuloy kita. Tinawagan ko kasi si Manong Denden pero hindi pa raw sila nakakabalik galing ng Laguna. Ikaw na lang naisip ko at wala naman ang ninong Alfred mo." Makailang ulit akong nagpasalamat dahil kahit gabi na ay pumunta pa rin to sa amin nang marinig na natataranta ko dahil sa nasirang gripo sa kusina. Nagmukha tuloy akong basang sisiw nung dumating si Dave. "Ayos lang, Ninang. Hindi ko naman kayo pwedeng pabayaan na lang basta-basta." "Buti ka pa, ayaw akong pabayaan. Pero yung ninong mo, parang tuluyan na nang nawalan ng pakialam sa akin." Halos ilang segundo din siyang nakatitig sa akin na para bang pinipigilan nito ang sariling sumagot. "May nalalaman ka ba, Dave? Sabihin mo na lang sa akin para hindi na ako manghula. Baka mamaya kasi maiyak na naman ako dahil sa sobrang sama ng loob sa ninong mo." Medyo naninikip man ang dibdib ko, dala ng antisipasyong nararamdaman, ngunit mas pinili kong lakasan ang loob ko at pakinggan ang sasabihin nito. "Huwag ka sanang magalit, Ninang. Pero nakita ko kasi kaninang mag-aalas sa isininong na may kasamang babae." Mapait ko siyang initian bago ko napabuntong hininga. Kaya siguro hindi niya sinasagot ang mga tawag ko. May tinatrabaho siyang iba. Makahulugan ko pang sabi na sinuklian naman ito ng malungkot na pagtango. Sa kabila ng malungkot na balitang narinig ko mula kay Dave, ginawa ko pa rin ang lahat para huwag bumuhos ang emosyon ko sa harapan niya. Nanatili akong kalmado at nakangiti pa kahit nagbabadya na naman ang luha sa mga mata ko. Muli pa akong nagpasalamat sa tulong na ginawa niya hanggang sa mapansin ko na lamang na para bang tumatagos na ngayon sa katawan ko ang mga mata nitong kanina lamang ay nakatingin sa mukha ko. "Ang mabuti ho siguro, magbihis na kayo at basang-basa ang damit niyo. Huwag niyo ring pabayaan ang sarili ninyo. Mukha na ba akong losyang para ipagpalit ako ng ninong mo sa ibang babae, Dave?" Walang preno kong tanong habang titig na titig sa mga mata niya. Ibinigay ko naman sa kanya lahat. Mas pinili ko ang sumama sa kanya dito sa Maynila pagkatapos ng kasal naming dalawa. Alam na alam nito kung saan nagmumula ang mga tanong ko, kung kaya naman hindi siya nakasagot sa akin. "Huwag niyo na hong sisihin ang sarili ninyo. Babaero naman ho talaga si Ninong simula pa noon. Akala lang namin nagbago na siya nang magpakasal kayong dalawa." Hindi ko napigilan ang huwag sumang-ayon sa sinabi nito. Tama siya. Nung nanliligaw pa lang sa akin si Alfred, ay bukang bibig na ng mga office mate ko ang pagiging malapit nito sa mga babae. Sadyang hindi lang ako naniwala na babaero siya dahil iba naman ang pinapakita nito sa akin. Hindi hamak na mas maganda ka kung ikukumpara sa babae ni Ninong. Naka-makeup lang yun, pero kapag nakaayos kayo, mas lamang ka naman ng ilang ligo doon, Ninang. Maniwala ka sa akin. Biro pa nito para gumaan ang aming usapan. Ramdam ko ang kapilyuhan sa tono ng pananalita nito na parabang sinusubukan niyang pawiin ang lungkot at sama ng loob ko sa mga nangyari. Ako naman ngayon ang natameme hanggang sa napansin kong muli ang mga mata niyang nakakapaso kong tumingin. Hindi ko alam kung anong sumanib sa akin ng mga oras na yun nang may maisip akong kalokohan. Humakbang ako papalapit kay Dave. At para naman tong naistatwa nang hawakan ko ang kamay niya. "Isang tanong, isang sagot, Dave." Sabi ko, "Magsabi ka lang at hindi ako magdadalawang isip na pagbigyan ng gusto mo." Sabihin mang mali ang ginagawa ko ngayon, pero pinagpatuloy ko pa ring tuksuhin si Dave hanggang sa sumang-ayon ito sa gusto kong mangyari. "Alam niyo naman ho, matagal na akong may gusto sa inyo, pero kung gumaganti ka lang sa ninong ko." Agad kong hinarangan ng hintuturo ang bibig nito. "Hindi ba pwedeng pasayahin mo na lang ako, Dave? Wala rin namang pinagkaiba, di ba? Niloloko na ako ng ninong mo.
Ngayon pa ba ako magpapakabuti sa kanya? Masuyo akong naghintay ng sagot mula sa kanya. Pero imbis sa salita ang matanggap ko mula kay Dave, ay walang pasabi nitong siniil ng halik ang labi ko. Isang pagkakasala na hindi ko napigilan. Basta ang alam ko ay sinulit ni Dave ang pagkakataong binigay ko sa kanya. 3 buwan matapos ang nangyari, ay tuluyan na rin kaming naghiwalay ng aking asawa. Hindi na kasi kami magkasundong dalawa at dahil sa madalas naman siyang hindi na umuuwi, ay napagpasyahan ko nang kumprontahin siya. At doon nga niya inamin na may kinikitang araw siyang iba. Hindi daw niya alam kung ano ang totoo niyang nararamdaman. Pinapili ko siya kung ako ba o ang babae niya. Pero sinabi niyang hahanapin niya muna ang sarili niya. Pero ang totoo, mas pinili niyang sumama doon sa babae niya. Habang ako, tinanggap ko na lang ang masakit na katotohanan na kailangan ko na siyang pakawalan para sa ikakatahimik at ikakaganda ng buhay ko. Napagpasyahan kong umuwi na lang sa probinsya namin at doon muli buuin ang aking sarili. Hindi na rin ako muling nagpakita sa inaanak ng asawa ko dahil sa kahihiyang nararamdaman ko. Hindi ko naman kasi akalain na magagawa ko yun. Alam kong nagawa ko lang yun dahil lamang sa inis ko noon kay Alfred. Nagpadalos-dalos ako pero wala na akong magagawa. Nangyari na ang nangyari at hindi ko naman ikakaila na nag-enjoy ako sa kanya. Para akong bumalik noon sa pagkadalaga at ayos na rin dahil baon-baon ko ang kakaibang karanasan ko sa kanya. Sa ngayon, balak kong magtrabaho sa Thailand. Tumatawag si Alfred sa akin nung nakaraan at humihingi ng sorry. Nabigla lang daw siya sa desisyon niya. Hindi naman daw niya akalain na aalis ako ng bahay niya. Pero buo na ang desisyon ko na magpakalayo-layo na lamang. Nalaman ko rin na may asawa pala yung babaeng pinili niya. Kaya siguro bumabalik sa akin dahil parehas silang may sabit. Hanggang dito na lamang po ang aking story. Nagmamahal, Divina.